Okay, now we move on to operant conditioning. Nako, ibang level na 'to. Dito, behavior is shaped by hindi na association. Yung classical conditioning, association eh, pero ito, shaped by consequences. So again, hindi na 'to association, meron na itong reward and punishment na involved. May reinforcement tsaka may punishment. So halimbawa, nag-aral ka, tapos ang taas ng score mo, siyempre gusto mong ulitin yon. Kaya mag-aaral ka uli para tumaas ang score mo. 'Pag nag-cheat ka at nahuli ka, ayaw mo nang ulitin. So, behavior is controlled by what follows it or the consequence. So, kung meron kang behavior tapos may consequence, yung consequence ang puwedeng magdikta kung magbabago ka ba o hindi. Tingnan natin ang Skinner box. Si B.F. Skinner nag-develop siya ng tinatawag natin na Skinner box experiment, no? Meron niyang rat, merong lever na pipindutin, tapos may food pellet. 'Pag pinipindot ng rat yung, lever, aba, may pagkain na lumilitaw. Anong tawag dun? Ang tawag dun sa pagkain na lumilitaw ay reinforcement delivery. So ngayon, mas madalas ng pindutin ng rat yung lever. Aba, 'di ba yun na rin yung parang association, pero this time instead na basta association, reward na, reinforcement na. So again, puwedeng mabago ang ugali ng isang tao dahil nakita daw nila dito, o tignan mo, nashi-shape pala ang ugali ng isang, rat depende sa consequence ng kanyang action. Ano bang action ng rat? Pindutin yung lever. Ano ba ang lumalabas? Pagkain, nagkakaroon ng reward. So gano'n na kasimple. Yung, daga hindi na siya nagre-reflect ng ano bang life goals ko, reward lang ang habol niya. Ganyan din tayo minsan 'pag may incentives, hindi na natin ina-analyze 'no, kung ano ba 'to, e-examine ko pa ba 'to? Ay hindi, gagawin ko ng gagawin ko, bakit may premyo, eh. Ang tawag dito ay reinforcement. Ang reinforcement tataas nito ang possibility na uulitin mo ang isang behavior. Kaya tignan niyo, 'pag binibigyan kayo ng mataas na score na deserve niyo naman, aba, biglang inuulit niyo yung pagsisikap niyo sa pag-aaral. Basta may magandang consequence ang isang bagay, inuulit natin. Halimbawa, nag-present kayo, tapos pinuri ka rin ng prof, pumalakpak pa ang mga classmate mo. Aba, next time malamang mas confident ka na mag-volunteer. Yung reward, it strengthens the behavior. So, anong reinforcement ang gumagana sa inyo? Ito bang positive reinforcement o negative reinforcement? Sandali, magkaiba pa ba yung positive reinforcement tsaka negative reinforcement? Alamin natin. Positive reinforcement, aba positive. Eh di ba ang positive sign plus? So, plus. Anong dinadagdag mo? Nagdadagdag ka ng positive. So, nagdadagdag ka ng positive para yung tao mag-behave uli ng ayon dun sa gusto mo, no? So, paano mo, anong ibibigay mo sa kanya 'pag positive reinforcement? Anong ibibigay mo na pleasant stimulus para ulitin niya yung good behavior? Eh di sabihin mo dun sa tao, "Good job." Again. Ang ibig sabihin ng positive reinforcement, positive may dinadagdag ka. So, halimbawa naglinis ka ng kwarto, may idadagdag ako sa'yo, dadagdagan kita ng, allowance 'no. So, ang allowance dinagdag, o edi yung paglilinis mo ng kwarto, malamang uulitin mo. Sa opisina naman, 'pag may magandang performance, may bonus, o 'pag nagbigay ng bonus, malamang sisipag yung tao. Anong simple formula dito? Magbigay ng reward para maulit ang magandang behavior. Positive reinforcement, kailangan positive, may plus para maulit yung magandang behavior. Reinforcement, mag-increase ang likelihood na uulitin ang behavior. Eh, ano naman yung negative? Well, 'pag negative, merong tatanggalin. So, 'pag negative, merong tatanggalin para ulit-ulitin mo yung magandang behavior. May tatanggalin para ulit-ulitin yung magandang behavior. Oo, remove unpleasant stimulus. So, ang negative reinforcement minsan akala negative, kung negative yan, edi masama yan. Hindi, itong negative na 'to, may tinatanggal ka na negative. So, halimbawa, ano bang, tatanggalin mo? Sige, may isang tao 'no, nagda-drive siya, eh, hindi siya naka-seatbelt, hindi naka-seatbelt.
So, dahil hindi siya naka-seatbelt, ayun tunog ng tunog yung alarm, "wink, wink, wink, wink" habang nagda-drive siya 'no, tunog ng tunog. Eh, 'di ba siyempre naa-annoy na yung, tao. So, ang ginawa niya, eh, di nag-seatbelt siya. Nung nag-seatbelt siya, nawala na yung unpleasant stimulus. Ano ba ang unpleasant stimulus? Yung naririnig niya. So, nawala na yung unpleasant stimulus, sabi niya, "Dahil diyan, uulit-ulitin ko na lang nga 'tong pagsusuot ng, seatbelt." So, ang ibig sabihin ng negative reinforcement, meron tayong nega, may tinatanggal tayo na nega para ulitin ng isang tao ang kanyang magandang behavior. So again, merong nega na tinatanggal. Kaya ikaw, kapag ikaw ay, laging late gumising, naku, lagi kang pinagagalitan. Pero nung maaga kang gumising, tinanggal na yung behavior na pinagagalitan ka. At dahil hindi ka na pinagagalitan, sabi mo, "Di na ako pinagagalitan, merong natanggal na negative na stimulus na masakit sa tenga ko. Dapat pala uulit-ulitin ko lang ang paggising ng maaga." So yan ang negative reinforcement. Now, ano naman yung punishment?